Alam mo ba na muntik nang sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng China at Vietnam? Sa loob ng mahigit 2 buwan, umabot sa halos 200 barko ang nagharap sa bahagi ng South China Sea. Mahigit 500 insidente ng banggaan at mga water cannon attacks ang naitala. Isang Vietnamese fishing vessel ang lumubog. 21 katao ang nasawi habang libo-libong Chinese national naman ang itinakas mula sa Vietnam. Paano nga ba nauwi sa isang mainit na tensyon ang China at Vietnam? Sa video na ito ay ating balikan ang matinding standoff sa pagitan ng dalawang bansang ito na muntik nang mauwi sa isang malawakang digmaan. Ako po si Roy Zen. Welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Noong May 1, 2014, napansin ng Vietnam ang paggalaw ng Haiyang Shiyu 981 o HYSY 981 mula sa Hainan Province ng China patungo sa South China Sea. Kasama nito ang 3 oil and gas service vessel na magsisilbing suporta sa operasyon ng oil rig. Kinabukasan, ika-2 ng Mayo taong 2014, ipinosisyon ng China ang mga barkong ito humigit kumulang 17 nautical miles sa timog ng Triton Island sa Paracel Archipelago. Hindi isang ordinaryong oil rig ang HYSY 981. Pagmamayari ito ng state-owned China National Offshore Oil Corporation o CNOOC at may tinatayang halaga na aabot sa $1 bilyong. 2 taon bago ang deployment ng nasabing oil rig, inalarawan pa ito mismo ng pamunuan ng kumpanya na ang HYSY 981 ay isang strategic weapon para suportahan ang maritime claims ng Beijing sa bahaging sakop ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam. Ipinapakita nito na sa simula pa lamang, hindi lamang commercial drilling ang papel ng oil rig na ito. Bahagi rin ito ng mas malawak na maritime strategy ng China. Sa pagpasok ng Chinese state-owned na HYSY 981 sa EEZ ng Vietnam, dito na nga nagsimula ang krisis na muntik nang bumago sa takbo ng geopolitics sa Indo-Pacific region. Humigit kumulang 120 nautical miles ang layo ng naturang oil rig mula sa Luzon Island ng Vietnam at nasa loob ng lugar na inaangkin ng Hanoi bilang bahagi ng kanilang 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para sa Vietnam, malinaw na paglabag ito sa kanilang sovereign rights dahil tanging sila lamang ang may karapatang magsagawa ng exploration ng likas na yaman sa loob ng kanilang EEZ. Pero as usual, iba ang pananaw ng Beijing. Hindi nakabatay sa UNCLOS ang pangunahing argumento ng China sa bahaging ito ng South China Sea. Sa halip, iginigit nila na bahagi ng Xisha Island o Paracel Island ang lugar kung saan inilagay ang oil rig at sakop ito ng kanilang historical claims sa ilalim ng 9-dash line. Dahil magkaiba ang legal na batayan ng dalawang bansa, magkaiba rin ang naging interpretasyon nila sa parehong lokasyon. Para sa Vietnam, illegal ang drilling operation. Para sa China, legitimate ang kanilang operation na isinasagawa sa loob ng sarili nilang teritoryo. Kasabay ng deployment ng nasabing oil rig, naglabas ang Hainan Maritime Safety Administration ng Notice to Mariners na nagsasaad na magpapatuloy ang exploratory drilling hanggang August 15, 2014. Nagpatupad din ang China ng 1 nautical mile exclusion zone sa paligid ng oil rig at ipinagbawal ang pagpasok ng mga dayuhang sasakyan na pandagat sa lugar. Tumugon ang Vietnam sa pamamagitan ng diplomatic protest at agarang pagpapadala ng mga barko mula sa Vietnam Coast Guard at Vietnam Fisheries Resources Surveillance. Layunin nila ang pigilan ang tuluyang pagpuposisyon ng HYSY 981 at ipakita na hindi nila kinikilala ang operasyon ng China sa loob ng kanilang EEZ. Habang dumarami ang mga barko ng Vietnam,
mas pinapalawak naman ng China ang seguridad sa paligid ng oil rig. Mula sa 1 nautical mile na exclusion zone, itinaas ito ng China sa 2 nautical mile noong May 4, 2014. Kalaunan, mas pinalawak pa nga ito sa 5, naging 10, hanggang sa umabot nga sa 15 nautical miles ang security perimeter ng nasabing oil rig. Hindi lang nito pinalawak ang espasyong kontrolado ng China. Mas mahirap din para sa mga barko ng Vietnam na makalapit sa oil rig nang hindi sumasailalim sa direktang pagharang ng mga Chinese vessels. Kasabay ng pagpapalawak ng exclusion zone, lumaki rin ang bilang ng mga sasakyang pandagat na ipinapadala ng Beijing sa nasabing lugar. Sa kasagsagan ng standoff, umabot sa humigit kumulang 140 Chinese vessels ang nakapalibot sa HYSY 981. Kabilang rito mga malalaking China Coast Guard cutters, heavy tugboats, People's Armed Forces Maritime Militia vessels, at iba pang mga ironclad fishing vessels. Sa mas malayong bahagi ng operasyon, nakaantabay rin ang mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy habang nagsasagawa ng mga surveillance ang reconnaissance aircraft at mga jet fighters sa himpapawid. Samantala, mas maliit lamang ang puwersang kayang ipadala ng Vietnam. Batay sa mga report, nasa pagitan ng 29 hanggang 60 law enforcement at surveillance vessels ang paulit-ulit na ipinapasok ng Hanoi sa paligid ng oil rig. Hindi sapat ang bilang na ito ng kanilang mga barko upang tumbasan ang laki ng maritime deployment ng China. Ngunit sapat ito upang ipakita na hindi nila hahayaang maisagawa ang drilling operation ng walang pagtutol. Sa punto ito, mas lalo pang ang uminit ang sitwasyon sa South China Sea. Ang pangunahing ginagamit ng China ay ang Coast Guard vessels, maritime militia tugboats at iba pang mga law enforcement asset sa halip na magsagawa ng direktang military force. Ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng tinatawag na gray zone operations, kung saan ginagamit ang mga civilians at mga paramilitary assets upang baguhin ang sitwasyon sa isang pinagtatalunang lugar nang hindi umaabot sa isang formal na armadong labanan. Sa loob ng mahigit 2 buwan, halos araw-araw ay nagkakaroon ng close-range confrontation sa paligid ng HYSY 981. Ginagamitan ng China ng high-pressure water cannons, high-frequency sonar systems at malalakas na searchlights ang mga barko ng Vietnam. May mga pagkakataon din na sadyang ginigipit at binabangga ng mas malalaking Chinese vessels ang mas maliliit na mga patrol ships ng Vietnam upang itaboy ang mga ito palabas ng exclusion zone. Ayon sa mga report, mahigit 500 insidente ng ramming at close quarter confrontations ang naitala sa buong panahon ng standoff. Noong May 26, 2014, naganap ang isa sa mga pinakakilalang insidente sa buong standoff. Humigit kumulang 16.5 nautical miles mula sa timog kanluran ng nasabing oil rig, isang maliit na Vietnamese wooden fishing boat na may registry na DNA 90152 ang nangingisda sa lugar. 10 mangingisda mula sa Danang ang sakay ng bangka na ito nang palibutan sila ng tinatayang 40 Chinese vessels. Sa gitna ng nasabing komprontasyon, direktang binangga ng Chinese ironclad fishing vessel 11209 ang DNA 90152. Hindi kinaya ng maliit na wooden fishing boat ang impact. Tumagilid ito bago nga tuluyang lumubog. Nakuhanan pa ng video ng isang kalapit na Vietnamese patrol vessel ang nasabing insidente. Ayon sa Vietnam, sinubukan pa ng ilang Chinese vessels na harangin ang rescue operation habang inililigtas ang 10 mangingisda na nahulog sa dagat. Sa kabutihang palad, lahat ng crew members ng lumubog na Vietnamese fishing vessels ay nailigtas. Pagpasok ng June 1, 2014, isang barko ng Vietnam Coast Guard ang muling nasangkot sa direktang komprontasyon laban sa mga barko ng China. Ayon sa report ng Vietnam, pinaputokan ng high-pressure water cannon ng Chinese Coast Guard Vessel 46105 ang CSB 2016 bago ito direktang binangga habang nasa humigit kumulang 12 nautical miles mula sa HYSY 981.
Habang tumatagal ang operasyon, dumarami rin ang mga barkong nasisira sa panig ng Vietnam. Batay sa datos na inilabas pagkatapos ng standoff, 24 law enforcement vessels ang nagtamo ng iba't ibang uri ng pinsala habang 12 opisyal ang nasugatan sa mga insidente ng ramming at water cannon attacks mula sa China. Kung susuriin ang naging taktika ng China, mapapansin na iisa ang layunin ng mga operasyon na ito. Hindi nila kailangan palubugin ang bawat barko ng Vietnam. Sapat nang hadlangan nila ang paglapit ng mga ito sa oil rig. Sa halip na gumamit ng missile or naval gunfire, mas pinili nilang gamitin ang laki ng kanilang mga maritime fleet. Ang mga Coast Guard vessels, maritime militia, mga tugboats at maging mga fishing vessels ang nagsisilbing first line ng kanilang operasyon. Habang nagpapatuloy ang konfrontasyon sa South China Sea, mabilis namang kumakalat ang balita sa loob mismo ng Vietnam. Araw-araw na ipinapakita ng mga lokal na istasyon ng radyo at telebisyon ang mga video ng mga banggaan sa dagat, paggamit ng water cannon at pagharang ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Vietnam. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa karagatan, tumitindi rin ang galit ng publiko laban sa China. Nagsimula ang mga demonstrasyon sa iba't ibang bahagi ng Vietnam. Sa simula, nanatiling mapayapa ang mga protesta, pero pagpasok ng May 13, 2014, dito na tuluyang nagbago ang sitwasyon. Libo-libong mga residente at manggagawa ang lumusob sa mga industrial parks sa mga lalawigan ng Bindurong, Dong Nai at Hatin. Ang pangunahing target ng mga nagrarayot ay ang mga kumpanyang pinaniniwalaan nilang pagmamayari ng China. Pumasok ang mga nagpoprotesta at mga nagrarayot sa daan-daang mga pabrika. May mga gusaling sinunog, may mga pasilidad na nawasak at mga kagamitan na ninakaw. Gayunpaman, marami sa mga rioters ang hindi kayang tukuyin kung aling kumpanya ang mula talaga sa China at kung alin ang pagmamayari ng ibang bansa. Dahil gumagamit din kasi ng Chinese characters ang ilang mga negosyo mula sa Taiwan, South Korea, Japan, Germany at Estados Unidos, nadamay din ang kanilang mga pabrika sa mga pag-ataking ito. Maraming pasilidad ang nasira kahit wala silang direktang kaugnayan sa maritime dispute sa South China Sea. Sa lahat ng mga naging sentro ng kaguluhan, ang pinakamalaking pinsala ay nangyari sa Formosa Hatin Steel Corporation, isang integrated steel complex sa Hatin Province. Marami kasi ang nag-akala na pagmamayari ito ng China dahil nga sa paggamit nito ng Chinese characters at sa dami na rin ng mga Chinese workers na nasa loob ng nasabing pasilidad. Pero ang katunayan, ang kumpanyang ito ay pagmamayari ng Formosa Plastics Group ng Taiwan. Kasabay ng paglala ng sitwasyon, nagsimula ring ilikas ng China ang kanilang mga mamamayan mula sa Vietnam. Nag-charter ang Beijing ng mga eroplano at barko upang ilabas ang libu-libong Chinese nationals. Ayon sa Chinese government, mahigit 3,000 katao ang inilikas sa mga sumunod na mga araw habang pansamantalang isinara ng ilang Chinese companies ang kanilang operasyon sa Vietnam. Naglabas din ang Beijing ng travel advisory at hinikayat ang mga Chinese citizens na iwasan munang bumiyahe sa Vietnam hanggat hindi pa nga humuhupa ang tensyon. Pagpasok ng July 15, 2014, nag-anunsyo ang China na tatapusin na nila ang kanilang drilling operation at aalisin na ang HYSY 981 sa lugar na ito. Mahigit isang buwan bago ang original na target na pagtatapos ng operation na itinakda hanggang August 15. Ipinaliwanag ng CNOOC na natapos na di umano ang exploration plan at nakumpleto na ang kanilang layunin sa project na ito. Pero hindi ito ang naging interpretation ng Vietnam. Para sa Hanoi, bunga ito ng patuloy na diplomatic pressure, matinding pagtutol ng Vietnam sa dagat at ang lumalaking international attention sa nagaganap nga na standoff. Sa katunayan ay hindi rin nakatulong sa China ang mga anti-China riot sa Vietnam na nagdulot ng malaking pinsala sa mga negosyo at napilitan nga ang Beijing na ilikas ang libu-libong mamamayan nito. Natapos ang deployment ng oil rig pero hindi natapos ang tensyon sa South China Sea. Ipinakita ng insidenteng ito kung paano maaaring gamitin ng isang commercial asset
bilang bahagi ng mas malawak na geopolitical strategy. Ang oil rig standoff na naganap sa Paracel Islands ay nananatiling isa sa pinakamahalagang insidente ng kasaysayan ng South China Sea. Pero parang walang kadala-dala ang China. Sa kasalukuyan, makalipas ang halos isang dekada, ang Pilipinas naman ang nakakaranas ng pambubuli at kaparehong taktika na ginagamit ng China upang angkinin naman ang West Philippine Sea. Sa madaling salita, nagbago lang ang kanilang target pero nananatiling swapang pa rin ang China na ipinagpipilitan ng kanilang mga illegal na pag-angkin sa maraming teritoryo sa bahagi ng South China Sea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang videos na ito bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.